Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas at sa naging laban nila kontra sa Australia. Gilas Pilipinas binuhos na ang lahat, ngunit ang Australia mukhang pinaghandaan talaga ang Gilas Pilipinas at pinahirapan ng todo. At napakaganda pa ng game plan ng Australia. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Well, binuhos na nga lahat-lahat ng ating national team ang kanilang magagawa upang tapatan ang Team B ng Australia. At target sana ng ating national team na maputol na ang sumpa at mamarkahan na natin o maguhitan na natin ng talo itong Australia. Kaya nga lang ay sobrang lakas talaga ng Australia. Kahit na sabihin na nating Team B pa ang kanilang pinadala, ay pinahirapan talaga ng todo ang ating Gilas Pilipinas. Ngunit sumasabay naman ang ating Gilas Pilipinas sa third quarter nga lang nag-collapse dahil sa napakagandang game plan ng head coach ng Australia. Bukod pa doon, yung mga players ay talaga namang napaka-flexible, napakagaling at pinatay talaga ang Gilas Pilipinas sa hustle play at sa mga tira sa labas. Ngunit yung mga galawan talaga ng Australia ay hindi masabayan ng ating national team at itong si Justin Brownlee binuhos na ang lahat dahil nag-off night nga siya kontra New Zealand, kaya naman bumawi siya kontra naman dito sa Australia. Ginawa na lahat ni Noipi ang kanyang magagawa, ngunit kinapos pa rin. Si Noipi ay umambag ng 20 points, 8 rebounds, 7 assists. Samantalang yung inaasahan natin na magic bunot sana ni Coach Tim Cone na si Juan Gomez Diliano, nag-off night, umiskor lamang ng 4 rebound at 2 assists with 0 points. At hindi pa rin masyadong maramdaman itong si Abay na umiskor lamang ng 2 points, 1 rebound sa 4 minute. Overall ay maganda naman ang ipinakita ng Gilas Pilipinas at ito nga good news, kahit natalo sila sa New Zealand at sa Australia, pasok na ang ating Gilas Pilipinas at qualified na sa second round. Tinalo kasi ng New Zealand itong Guam sa kanilang naging laban kanina, kaya naman ang standing number 1 ang Australia, pangalawa ang New Zealand, pangatlo ang Pilipinas at laglag na nga ang Guam. At dahil nga sa panalo ng New Zealand, tatlong advance at kasama tayo doon at pasok tayo sa second round dahil 2 beses nating tinalo itong Guam, tapos tinalo pa sila ng New Zealand sa final score na 99-67, kaya naman qualified na ang Gilas Pilipinas para sa second round sa third window. Kaya naman yung laban kanina ng Gilas Pilipinas kontra nga sa Australia mukhang no bearing game na dahil manalo o matalo man ang Gilas Pilipinas, pasok pa rin naman tayo sa second round. Ang pinaglalaban na lang siguro natin yung maguhitan o matalo ang Australia at bukod pa doon, madepensahan sana natin ang ating home court dito sa Pilipinas, kaya nga lang ay kinapos talaga at wala na tayong magagawa doon. Siguro kailangan na at panahon na magising sa katotohanan itong si Coach Tim Cone na kailangan na natin kumuha ng mga bagong players at mag-adjust ng bagong lineup dahil kung matatalo pa tayo sa next window sa second round ay wala ng pag-asa ang Gilas Pilipinas makapasok sa FIBA World Cup 2027 na gaganapin sa Qatar. Sa tingin ninyo, sino-sinong mga players ang dapat tanggalin na sa kasalukuyang lineup ni Coach Tim Cone? At kung sino-sinong mga players naman ang dapat idagdag at ipalit sa mga players na hindi nakarapat dapat sa lineup ng Gilas Pilipinas? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.